Lumubog sa tubig si Mika, nagpapanik siya. Hindi siya sanay lumangoy sa ganitong lalim. Lalo siyang nahintakutan ng idilat ang mata at makitang tila dilim na walang hanggan sa ilalim ng dagat. Parang may ibang buhay sa dako pa roon. Parang hinihila siya ng kung anong puwersa. Pinilit niyang umahon. Nagkakawag siya at pilit kinakampay ang mga kamay at paa. "Jacob!" sigaw niya. Palaging kaya niya mag-isa pero tinawag niya si Jacob sa tindi ng takot. Mabilis na lumangoy papalapit at sumisid ito upang sagipin siya sa pagkakalunod. Ikinapit ang bisig sa bewang niya at maras na lumangoy pabalik sa tumaob na bangka, kung saan may lumulutang na bahagi ng mariing kapitan. Humihingal si Mika, nanginginig. Nakahawak siya kay Jacob. Pilit nilalabanan ng takot. Akala ko mamamatay na ako." Anyang hindi makahinga ng maayos. Hinawakan ni Jacob ang pisngi niya habang nakalutang silang dalawa at nakahawak sa bangkang nakataob. Nakaalali naman ang bangkero na tumatawag sa radyong hawak. "Hindi ko hayaang mangyari yon. Ligtas ka na, Mika." Napatingin siya sa binata at mahigpit na yumakap dito. Wala pang pangyayari sa buhay niya na nangailangan siya ng lakas mula sa ibang tao. "Sir, ma'am, parating na po ang tulong. Pasensya na po kayo." Paparating ang isa pang bangkang panagip mula sa resort. Nanatili siyang nakayakap kay Jacob. Pakiramdam niya safe na safe siya. Nakarating sila sa resort at kagad inasikaso ng medic. Bahagya pa rin siyang nangangatog. Si Jacob nakaupo sa tabi niya, hindi umaalis. Basa pang buhok, saka lamang niya napansin na may sugat to sa kilay. "Okay ka lang ba? Anong masakit?" Anitong seryosong seryoso habang inaayos ang kumot sa balikat niya. "Teka, ipagamot mo munang sugat sa kilay mo." Nilapitan to ng nurse at nilinis ang sugat sa kilay at nilagyan ng band-aid. Pumasok na sila sa kwarto. "Kanina, akala ko mawawala na ako. Buong buhay ko, akala ko okay lang na mamatay anytime. Pero kanina, bigla akong naisip na masarap mabuhay. Hindi ko makakalimutan ang karanasang yun." Ani ang maluha-luha. Ano bang nangyayari sa kanya? Nakilala lang niya si Jacob, bigla na niyang gustong mabuhay. "Tapos na yun, buhay ka. At hanggat kasama mo ko, hindi kita pababayaan." Tumayo to sandali, kinuhang maliit na towel at pinunasan ng noo niya. Banayad lamang na parang sinisigurong hindi siya masasaktan. "Salamat, Jacob." Aniya na nakatitig sa mga mata nito. Maagang nagising si Mika, suot ang isang t-shirt ni Jacob. Bumaba siya sa reception at umorder ng breakfast para sa kanila. Pumasok siya sa kwarto at bumungad si Jacob na kakagising lang. "Good morning, my savior. Surprise breakfast in bed. Umorder ako ng pagkain. Or breakfast by the beach. Ano gusto mo?" Sa balkonahe na lang para may fresh air. Habang kumakain sila sa maliit na mesa sa veranda, nakangiti siyang nilalagyan ng palaman ng mga tinapay ni Jacob. "Alam mo, Jacob, sorry kung lagi kitang inaasar. Minsan parang inuubos kong pasensya mo. Matigas talagang ulo ko. Anong minsan lang? Madalas, actually gusto kong malaman mo nagpapasalamat ako sa lahat ng ginagawa mo, lalo na kahapon sa pagliligtas sa akin." Tumayo siya tinabihan sa upuan ng binata. Inakbayan niya ito't niyakap. "Uy, tama ng drama. Kaya kita niligtas dahil hindi pwedeng iuwi kitang bangkay. Baka mapurnada pang operasyon ni Lola Mila." Anitong nangaasar at bahagyang lumayo sa kanya. "Basta, kahit na ano pang dahilan mo, nagpapasalamat pa rin ako at babawi ako sa ibang pagkakataon." Hapon nagpauwi na sila ni Jacob at Mika mula sa resort. Nasa loob na sila ng kotse. Nakatingin siya sa labas ng bintana habang si Jacob ay nakatutok sa daan. Pareho silang tila pagod ngunit puno ng alaala mula sa beach getaway nila. "Diretso na tayo sa ospital, ha?" Sinabihan ako ni Ligaya. Nililipat na si Lola Mila sa pre-op ward. Gusto niya raw tayong makita. "Oo, gusto ko rin makita si Lola para may paramdam natin nandito tayo para sa kanya. Baka hanapin na naman niya yung mga sweet photos natin. Kailangan ihanda natin ang mga pictures at videos." Nasa labas na sila ng private room ni Lola Mila. Si Ligaya nasa hallway. May dalang bulaklak at mga prutas. Nakangiti ito nang makita sila. "Aba, nandito ng mga honeymooners. Kumpleto na tayo." Excited si Lola Mila. "Kanina pa kayo hinahanap." "Kumusta si Lola?" Aniya. "Matapang pa rin. Nakakatuwa nga eh. Kanina, kinukulit yung nurse na bigyan siya ng lipstick bago raw kayo dumating." Natatawang sabi ni Ligaya. Nakahiga si Lola Mila. May suot na headband at nakaayos pa rin ang buhok kahit na may swero sa kamay. Nang makita sila, agad itong ngumiti, tinawag sila.
Ayan ang bagong kasal. Halika nga dito, Apo, Mika. Halika dito sa tabi ko. Agad silang lumapit. Hinawakan yung kamay ni Lola Mila. Marahang ngumiti habang pilit nilalabanan ang namumuong luha. Naalala niyang kanyang lola na namatay sa kanyang kamay dahil wala siyang perang pampagamot. Lola, lakasan mong loob mo sa operasyon. Magpapagaling ka kaagad ha. Mag-aalaga ka pa ng mga apo mo. Ani Jacob na bahagyang nabasag ang tinig. Apo, hindi na ako bata. Alam ko may posibilidad na mawala na ako. Pero masaya ako kasi bago pa man ako sumailalim sa operasyon, nakita ko na maikasal ka. Kung loloobin ng Diyos ay mas magiging masaya kung maabutan kong mga apo ko sa tuhod. Lola, huwag kayong magsalita ng ganyan. Tsak na makakaligtas kayo sa surgery. Magagaling ang mga doktor dito. Ani Jacob. Mika, mahalin mong apo ko. Huwag mo siyang iiwan o susukuan. Ganon ka din kay Mika, Jacob. Magtiwala kayo sa pag-ibig nyo. Madaming pagsubok na darating sa relasyon ninyo, ngunit palagi niyong piliin ang isa't isa. Napayuko si Mika, nanginginig ang kamay na nakahawak sa matanda. Hindi lang dahil sa awa o lungkot, kundi dahil din sa bigat na katotohanang nagsisinungaling siya sa matanda. Hindi ko po iiwan si Jacob. Pangako niya na galing sa puso. Lola, huwag kang mag-alala, hindi ka namin bibiguin. Ani Jacob habang hawak din ng kamay ng abuela. Ang nagpalaki sa kanya't naging ina. Kaya wala tong hiling na hindi niya ibibigay. Mahalagang tiwala, Apo. Minsan kapag dumating sa punto, nagalit kayo sa isa't isa. Piliin niyong magtiwala sa pag-ibig na sinimulan ninyo. Ani Lola Mila na nakangitit hawak ang kamay nilang dalawa. Niyakap nilang dalawang matanda. Naging matagumpay ang operasyon, 2 araw matapos ang surgery. Nakaupo si Mika sa gilid ng kama habang inaayos ang kumot ng matanda. Si Jacob naman ay hawak ang juice na may straw at pinapainom ang abuela. Sina Ligay at Carlo ay nasa labas ng silid. Nagkukwentuhan. Salamat mga apo, hindi siguro ganito kabilis ang pagaling ko kung hindi dahil sa inyo. Tila maluha-luha si Lola Mila. Wala yun la, gagawin namin ang lahat para sa inyo. Ani Jacob, may kumatok at niluwa ng pintuan si Pamela, may dalang bukit pasalubong. Good afternoon po Lola Mila. May pasalubong ako, fresh mangoes from Cebu. Favorite niya daw, sabi ni Jacob. Anitong malambing ang tinig. Nakadress na mahaba na naman ito. Napatayo agad si Jacob para salubungin si Pamela. Inabot itong pasalubong at mahigpit niya yakap. Pamela, buti dumaan ka. Namiss ka ni Lola. Anang binatang hindi may tagong excitement. Hindi mapigil ni Mika ang pagtaas ng kilay dahil mukhang itong excited na makita si Pamela. Masiglang lumapit kay Lola Milang babae at yumuko para halikan ng pisnginang matanda. Ay, Lola, buti ang lakas-lakas niyo na. Parang hindi kayo naperahan, ang ganda-ganda din pati talaga. Salamat Pamela, at kahit na hindi kayo nagkatuluyan ni Jacob ay hindi ka nakakalimot. Hindi siya makagalaw sa kinatatayuan, wala namang mali sa mga sinasabi ng mga to. Pero ang mga tinginan, ang mga ngiti, tila may pahiwatig na silang dalawa lang ang nagkakaintindihan. Hindi siya kabilang. Tinakpan niyang kirot sa dibdib sa pamamagitan ng isang pilit na ngiti. Tumayo siya at kinuhang tirang pagkain at ilang kalat. Excuse me po muna, itatapon ko lang pong kalat. Ani ang gusto na lang lumayo. Habang lumalabas ng kwarto, hindi niya napigilan ang paninikip ng dibdib. Hindi siya dapat nagsiselos. Hindi dapat siya apektado. Pero sa bawat sulyap ni Jacob kay Pamela, parang may pumipiga sa puso niya. Tila may paalalang presensya ni Pamela na sa buhay ni Jacob hindi siyang bida. Isa lang siyang pansamantalang tauhan. Isang huwad na asawa at sa loob ng kanyang dibdib, unti-unting lumalalim ang sugat ng damdaming hindi niya dapat nararamdaman. Hindi siya pwedeng mahulog sa lalaki na katakda niyang traidorin. Nasa hallway ng ospital pa rin siya ng ospital. Ilang minuto matapos lumabas mula sa silid ni Lola Mila, nakatayo pa din siya malapit sa basurahan. Tangan pa rin ang plastik ng basura. Ngunit tila nakalimutan niya na ang gagawin. Malalim ang iniisip. Nakatingin lang sa sahig. Ilang hakbang ang maririnig sa likuran niya at maya-may naramdaman niyang presensya ni Jacob. Mika, napalingon siya, mabilis at tinago sa likod ng ngiti ang lungkot sa mga mata. Okay ka lang? Anitong lumapit sa kanya. Oo naman, ikaw. Sa bagay, hindi na kailangan tanungin. Masaya ka hindi ba? Nandito si Pamela, ang iyong first love. May ngiti sa labi niya pero may pangungusap na hindi niya nasabi at wala siyang planong masabihin.
Masaya? Oo naman, at maayos ng lagay ni Lola Mila. Magiging lubos ang saya ko kapag magkasama na kami ni Pamela. Hindi kagad siya nakasagot. Pilit pa rin siyang nagtatago sa likod ng mapagbirong tono. Para mo na rin sinabi ng pagkawala kong kaligayahan mo. Huwag kang mag-alala, magiging okay lang si Lola Mila. Pwede na tayong maghiwalay para magkasama na kay ni Pamela at bumuo ng isang pamilya. Yeah, I know may boyfriend or maliligaw ka din na naghihintay sa'yo. Hindi siya nakaimik. Hawak pa rin yung plastic ng basura. Bakit si Jacob ang gusto niyang manligaw sa kanya? Hay nako, zero ang love life ko. Ani ang pinasigla ang tinig. Ang daming lumalapit sa iyo Sa beach lang, ang daming lumuwang mata. Ayoko sa kanila. Bakit ano bang gusto mo sa isang guy? Ikaw, ang ibig ko sabihin. Ikaw na magtapon nitong basura. Ani ang inabot ang plastic sa binata. Sa isang iglap, muntik nang lumabas ang damdamin sa dibdib niya. Tumalikod siya tumupo sa malapit na bench. Hindi niya na namalayan kung ilang minuto na siyang nakaupo. Mula sa likod, dumarating si Ligaya. May hawak na 2 cup ng kape. Nakangiting inaabot nitong isang cup sa kanya. Magkape tayo, pamparelax. Ngumiti siya ng tipid, kinuha ang cup. Salamat Ligaya. Umupo sa tabi niya ang sister-in-law, diretsong tingin sa harap. Tumigil siya sa pag-inom. Napatingin siya kay Ligaya na ngayon ay seryoso ng muka. Tungkol saan? Alam kong nagpapanggap lang kayo ni Kuya. Halos mabitawan niyang cup ng kape. Agad niyang ibinalik ang tingin sa harapan. Pilit tinago ang tensyon sa kanyang boses. Saan mo naman nakuha yung fake news? Kay Jacob mismo, nung unang linggo pa lang. Tinanong ko siya kung bakit biglaan ng lahat. Kilala kong kapatid ko, Mika. Hindi siya basta-bastang nagpapakasal. At lalo na, hindi niya mahal. Hindi siya kagad makasagot. Inikot niyang tasa sa kanyang mga palad. Pero huwag kang mag-alala at naiintindihan ko. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi ganun din kami ni Carlo. Nagsimula kami sa peke. May kasunduan at bayaran. Pero hindi namin namalayan, nahuhulog na pala kami sa isa't isa. Anitong napangitit may kilig. Napatitig siya sa kaharap, ngayon nakita niya ng pagkalito sa mga mata niya. Ligaya, ibang sitwasyon niyo, may ibang mahal si Jacob. Aba, hindi mo masasabi yan. First love niya si Pamela, baka akala niya mahal pa niya to. Ang weird lang na nag-break sila kahit na mahal nilang isa't isa. Posibleng hindi silang nakatadhana. May gusto ka ba sa kapatid ko? Napasinghap si Mika, nalaki ang mata. Saglit siyang hindi nakaimik, saka biglang tumawa ng pilit. Ha? Ako? Kay Jacob? Naku, Ligaya. Masyadong controlling ang kapatid mo. Hindi kami magkakasundo. Oo, gwapo siya at macho, pero walang puso pagdating sa akin. Kaya hindi dapat na magkagusto sa kanya. Ani ang umiwas ang tingin. Mukhang alam ko ng sagot sa tanong ko. Natatawang sabi ni Ligaya. Wala akong gusto sa kapatid mo. Masyado lang siguro tayong invested sa drama na kunwari naming kasal. Kaya tignan mo, paniwalang-paniwala kayo. Mika, concern lang ako sa'yo. Para kasing nakikita ko sarili ko sa'yo. Ayoko may masaktan sa huli sa kahit na sino sa inyo ng kapatid ko. Parang kapatid ng turing ko sa'yo. Magsabi ka lang kapag may kailangan ka. Iniwan na siya ni Ligaya sa garden. Naglalakad nito pabalik sa ospital. Naiwan siyang nahulog sa malalim na pag-iisip. Sa kanyang dibdib, naroon ang isang emosyon na ayaw niyang pangalanan. Isang damdamin na unti-unting umiiting habang pinipilit niyang itanggi. Tahimik ang paligid. Ang ilaw mula sa mga poste sa garden ay nagbibigay ng liwanag. Nasa bench pa rin si Mika. Hawak ang malamig na kape. Nakatanaw lang sa kawalan. Naririnig sa malayong mumunting tunog ng mga kuliglig at mga mahinang yabag na papalapit na tao. Dumating si Jacob. Saglit siyang tumigil sa likod ni Mika bago marahang nagsalita. Kanina pa pala kita hinahanap. Akala ko umuwi ka na. Nilingon niya ito. Bahagyang ngumiti ngunit hindi umabot sa mga mata. Muling ibinalik ang tingin sa harap. Hindi pa. Tahimik dito at preskong hangin. Umupo si Jacob sa tabi niya. Hindi kaagad nagsalita. Mika, hindi naman ako manhid. May gusto ka ba sa akin? Bigla siyang natawa. Isang tunog na tila pilit. Parang depensa. Umiling siya ng mariin. Ganun ba ako kagaling umarte na kahit ikaw ay kaya kong papaniwalain? Gusto ko lang malaman ng totoo at makasiguro. Kung may nararamdaman ka man para sa akin, forget it, okay? Hindi ko yan kayang suklian. Kinakausap na kita ngayon dahil ayoko ng drama. Wala, Jacob. Wala akong nararamdaman. Wala akong inaasahan, so you don't need to worry about that. Tumango si Jacob.
Salamat. Hindi ko tinatangging mahal ko pa rin si Pamela. She's my first love. Lahat ng babaeng dumaan sa buhay ko ay hindi siya kayang pantayan. Nanahimik siya, hindi siya tumingin kay Jacob. Tinignan niya lang ang kanyang mga paa, pilit pinipigilang masaktan. Okay lang, gets ko naman eh. Alam kong mahal mo pa rin siya at naghihintay lang ng tamang panahon ng relasyon ninyo. We're good. Wala akong feelings, wala akong expectations. Good, base kasi sa pagkakakilala ko sa'yo. Kaya mo manakit kaya ngayon palang sinasabihan na kitang wag mong sasaktan si Pamela. Lang niya, akala ko pa naman concerned ka na baka masaktan ako. Yun pala si Pamela na walang bahid dungis ang iniisip mo. Sarkastiko niyang sabi. Nagsasabi lang ako ng totoo sa'yo. Para walang sisihan sa dulo. Pero hindi ko tinatangging malaki ang utang na loob ko sa pagpayag mong pagpakasal sa akin para maoperahan si Lola Mila. Dahil dyan, ililibre kita sa pinakamasarap na steakhouse. Jacob! Anang masiglang tinig ni Pamela. Bago pa makalingon si Jacob, naramdaman niyang paglapit ni Pamela. Hindi lang paglapit, halos yakapin nito si Jacob mula sa gilid. Tila walang ibang tao sa paligid ko, hindi silang dalawa lang. Kanina pa ako naghahanap sa'yo, mahal. Pauwi ka na ba? Ihatid mo ako please. Kumain tayo sa labas. Gutom na ako. Walang pakialam si Pamela sa presensya niya. Nakapulupot pa rin ng isang kamay nito sa braso ni Jacob. Lumikit lalo si Pamela, tila may binubulong. Saglit siyang tumingin palayo. Pinilit ngumiti kahit nakakaramdam ng kirot sa dibdib. Tumikim siya. Oh, hi, sorry. Hindi kita kagad napansin. Anang babaeng tumingin saglit sa kanya. Panay ang bulungan ng dalawa. Si Pamela ay tumatawa pa paminsan-minsan. At si Jacob kahit halatang nailang ay hindi rin tinataboy ang lambing ng dalaga. Pinipigil niya sarili. Hindi siya dapat magselos. Walang karapatan. Pero bakit parang sikip sa dibdib? Mika, sabay natin kumain si Pamela ng dinner. Nag-crave siya ng steak. Sakto sa pupuntahan natin. Ah, tayong tatlo? Oo naman, ayoko namang iwan ka mag-isa. Baka makita ka pa ni Lola Mila at magtanong. Hindi na lang siya sumagot. 3 is a crowd. Gusto na sana niyang tanggihan pero ayaw niya magmukhang apektado. Maraming tao sa mamahaling restaurant. Pero hindi masyadong maingay. Nakaupo silang tatlo sa isang corner booth. Si Mika sa kaliwa, si Jacob sa gitna. At si Pamela sa kanan na masyadong dikit kay Jacob. Panay ang kwentuhan ng dalawa. Si Mika hawak ang sarili sa menu, kunwaring busy. Pero sa gilid ng mata niya, kitang-kitang pagdantay ng daliri ni Pamela sa braso ni Jacob. Ang pabirong sampal sa balikat nito kapag natatawa at ang mapanuksong tingin sa bawat biro. Ang hirap palang maging third wheel sa sariling asawa. Remember, yung first time nating kumain dito? Isa yun sa hindi ko makakalimutan. Malambing na sabi ni Pamela. Of course, wala naman ako nakalimutan sa lahat ng experiences natin. Pilit niyang nilulunok ang inis. Kumuha siya ng tubig at uminom ng marami. Para lang may ibang gawin kaysa sumabog. Okay ka lang, Mika? Tanong ni Jacob na mapansing tahimik siya. Oo naman, ang sarap ng tubig dito. Ani ang kumukulong dugo. Pilit ang ngiti niyang nakaplaster sa mukha habang sa loob niya sumisigaw ang hindi inaming damdamin. Kinuha niyang cellphone sa bago upang abalahin ng sarili. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Number ni Ryder. Saglit siyang nagalinlangan at nagpaalam sa dalawa na may kakausapin lang siyang sandali. Sinagot niya ang tawag paglabas. Hello? Miss ko ng boses mo, Mika. Kamusta ka? Okay naman ako. Bakit ka napatawag? So, ano nang balita sa misyon? Humanga kami sa'yo dahil ang dali mong nakapasok sa buhay ni Jacob Cabral. Iba talagang taglay mong kagandahan. Nakuha mo na bang ebidensya? Napapitlag si Mika. Napahigpit ang hawak niya sa telepono. Hello Mika, nadidinig mo ba ako? Nakuha mo na bang ebidensya? O baka nalilibang ka masyado? Hindi pa. Siyempre kailangang makuha ko muna ng tiwala ni Jacob. Hindi mo ko kailangang paalalahanan. Alam kong tungkulin ko. Talaga? Kasi base sa mga updates, sweet moments sa resort at ngayon ay dinner date. Baka lang makalimutan mo. Ang misyon. Ani Ryder na malamig at may bahid na selos ang tinig. Nagitla siya at napatingin sa paligid. May nakasunod sa bawat kilos niya. Wait, huwag mo sabihin pinapasundan mo ko. Ganun na nga, may tracker ka sa cellphone mo. Nilagyan natin yan, remember? Kapag nasa panganib ka, may tutulong sa yung kagrupo natin. Saglit siyang nawala ng kibo.
Mika, huwag mong kalimutang may dahilan kung bakit ka nariyan. Ang ebidensyang hawak ni Jacob ang tanging magliligtas sa kaibigan ni Pinuno. At kung hindi mo makukuha yon, mawawalan ka ng chance na makapasok sa kapatiran at sa ibang iutos ang trabaho na posibleng ipatumbay ang si Jacob. Masyado na kasing maraming alam ang lalaking yan. Gagawin ko. 2 buwan pa naman, hindi ba? Huwag mong hayaang lamunin ka ng damdamin. Tandaan mo na gusto mong makilala ang daddy mo. Huwag kang iibig kay Jacob Cabral. Malaking problema yan. Ano bang sinasabi mo? Kontrolado kong isip at ang puso ko. Good, dahil alam mong walang patutunguhan ng pakikipagmabot yan sa kanya. Siya ang target mo. You're so dear to me, kaya pinapaalalahanan kita, Mika. Okay, got it. Sige na, tatawag na lang ako kapag okay na. Ani ang pinutol ng tawag. Muntik niya nang mabitawan ng telepono sa pagkabiglat ka ba? Tila gusto niya nang umatras sa napasukan. Naglakad siya ng pabalik-balik. Gusto niyang makilala ang ama. Napabuntong hininga na lamang siya. May narinig siyang yabag mula sa loob. Bumukas ang sliding door. Mika, kanina ka pa dito. Okay ka lang? May problema ba? Napalingon siya at nagbigay ng isang ngiting pilit at sumunod nang pumasok sa loob. Perfect sanang lugar para sa isang romantic dinner na hindi niya naramdaman dahil may kasama silang asungot. Ang pagkain ay halos hindi niya malasahan sa dami ng extra ingredients. Lambingan, sulyapan at bulungan. Jacob, remember nung birthday mo? Ako'y nagluto ng garlic butter steak mo noon, hindi ba? Hanggang ngayon, yung lasa noon, maalala mo pa rin? Grabe ang sarap, naparaming ang kain ko noon. Well, may effort kasi, saka kahit na nung pagkain kapag may pagmamahal, sumasarap. Ani Pamela na sumulya pa sa kanya. Tila hindi na talaga siya makahinga. Inis na inis siya pero pinipigilan. Gumalaw siya ng upo, kinuha ang baso ng tubig at uminom. Tumayo si Mika at nagpaalam na pupunta ng banyo. Tumango si Jacob, nasa harap siya ng salamin, naghuhugas ng kamay. Pilit binabawasan ng init ng ulo. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Pamela. Nagtamang paningin nila sa salamin, lumapit at sumandal sa sink. Gusto ko lang warningan ka na wag mong tatangkaing agawin sa akin si Jacob. Hindi siya sumagot pero bahagyang nanigas ang balikat niya. Hindi ko sana papansinin dahil alam ko na mga kung mahal ni Jacob. Kaso, you're getting too close to him. At ayoko ng gulo. Mataas ang kilay na humarap sa babae. Kung ayaw mo ng gulo, wag mo akong busitin. Matapang ka pa, ah. Nagpapaalala lang ako. Stay in your lane. Wag mong akitin si Jacob, lalo na talang mong mahal pa rin niya ako. Huminga siya ng malalim, pinilit maging kalmado. Noted, Pamela. No worries. Isaksak mo sa baga mo si Jacob. Malapit na kaming maghiwalay, kaya hintayin mo na lang. Talagang gusto kong matapos kagad yung mga pagpapanggap nyo. Same, yan din ang gusto ko. Good, para walang maging problema. Anitong nagbigay ng mapait ng ngiti bago lumabas ng banyo. Matapos kumain, inatid nila si Pamela sa bahay nito. Niyaya siya ni Jacob na maglakad-lakad na muna sa park bago umuwi dahil may kakusapin daw na kasamahan sa trabaho. Tahimik ka buong dinner, may problema ba? Wala, pagod lang. Uwi na tayo pagkatapos kong kausapin si Lance. Sige, no problem. Dumating ang kaibigan nito. May dalang folder at mabilis na inabot kay Jacob. Boss, ayan ang files at USB na hinihingi mo. Grabe, ilang oras lang sa kamay ko yan. Feeling ko anytime may babaril sa akin. Hanga ako sa tapang mong maghawak ng mga ebidensya. Kabadong sabi ni Lance sa tinanguan siya. Nasa mga kamay natin ang ikakatahimik ng bayan natin. Kaya dapat maging matapang. Boss, nakarating na ba sa iyong balita na may papadala daw na isang malaking grupo para makuha ang evidence ni Don Maximo? Kumabog ang dibdib niya sa narinig. Halos hindi siya humihinga. Kahit na sino pang ipadala nila, hindi ako natatakot. Pinapaalalahan lang kita, boss. Baka may kahina-hinalang lumapit sa'yo. Umaligid sa bahay mo. Mainam na mag-ingat. Sige, salamat. Mauna na kami't pagod ng kasama ko. Nginitian siya ni Lance bago umalis. Tahimik silang naglalakad. Tila wala siya sa sarili. Ilang hakbang pa lang sila nang bigla siyang natapilok. Ay, aray! Pumasok ang isang paa niya sa maliit na lubak sa semento at nawalan ng balanse. Mabilis ang reaksyon ni Jacob. Nasalo niya kagad ang babae bago pa ito tuluyang bumagsak. Mika, napakalampam mo talaga. Ayos ka lang? Nakangiwi ang mukha niya habang hawak ang kanang paa. Ah, ang sakit. Baka na-sprain. Dahan-dahan. Subukan mong tumayo. Anitong inalalayan siya.
Sinubukan niyang itapak ang paa, ngunit muling napangiwi. Aray, mukhang hindi ako makakalakad. Sandaling natahimik si Jacob. Pagkatapos ay mariing napabuntong hininga at nilahad ang mga braso. Kakargahin na kita para makauwi na tayo. Ha? Huwag na, nakakahiya. Makakapaglakad ako, maghintay lang tayo ng konti. Upo muna tayo sandali. Tigilan mo na yung pagpapakipot mo, halika na. Wala na siyang nagawa nang bigla siyang buhati nito. Bridal style. Napakapit siya sa leeg ni Jacob at wala siyang nagawa kundi ibaling ang mukha sa dibdib nito habang ang pisngi niya ay unti-unting namumula.